ni Jesus. Si Herodes. Pangalawa, isang Romanong gobernador ang humatol kay Jesus. Si Pilato. Isang Romanong taga-Bitay ang nagpako kay Jesus, sa krus kay Jesus. Mga sundalong Romano, tama? O, isang Romanong sagisag ang nagsara ng kanyang libingan. Nung sinara yung kanyang libingan, sinilyuhan ng Roman seal. Isang Romanong bantay ang nagbantay sa kanyang libingan. So makikita natin, ang nasa likod ng pagkamatay ni Jesus ay ang Roman Empire. Sino ang nasa likod nun? Si Satanas, yung dragon. Makikita natin sa aklat na La Bianca, Professor of History, University of Rome. Sa pagkakasunod-sunod ng mga sisar, yung mga emperador, ay dumating ang pagkakasunod-sunod ng mga papa ng Roma. O, ang nagpatuloy ng yung pamumuno, ika nga, nung nawala na disintegrate na Roman Empire, ang naiwan ay ang hierarchy ng Roman Catholic Church. Yung mga pope, kaya makikita nyo na makapangyarihan ng mga pope. Nang lisanin ni Constantino ang Roma, ibinigay niya ang kanyang upuan sa Papa. Makikita natin? So, napakalinaw po, no? Palatandaan ika-4. Tumanggap ito ng isang sugat na ikamamatay. Diba, yung Roman Catholic Church po ba, tumanggap ng sugat na ikamamatay? Ano po ang sabi sa hula? At nakita ko ang isa sa kanyang ulo. Ayan, yung ulo daw. Nawaring sinugatan ng ikamamatay. Nasugatan pala itong relihiyong ito. Alam niyo noong AD 538, dito nagpasimulang pumasok sa kabantugan ang Roman Catholic Church. Kaya lang, noong 1798, may nangyari. No? Ito po ang kwento ayon sa aklat ng Encyclopedia Americana 1941 edition. Noong 1798, tandaan ninyo ha, si Vercier, ito po yung general ni Napoleon Bonaparte, ay pumasok sa Roma. Aba, bakit siya pumasok sa Roma? Binuwag ang pamahalaan ng Papa. Ibig sabihin, yung Katolisismo. At itinatag ang isang pamahalaang walang kaugnay na reliyon. Di ba yun ang gusto ng France noon? Godless society. Mga kapatid, hinuli ni General Vercier, ito pong nakalukulok na Papa noon. At kanya po itong ibinilanggo. At doon sa kanyang pagkabilanggo, sa palipat-lipat na ganoon, ay namatay ang Papa. Ang akala ng marami noon, ang Papa o ang Roman Catholic Church ay totally nang mawawala. So, natupad po ang hula. Anong sinabi? Ang isa sa mga ulo ng hayop ay waring nagkaroon ng sugat na ikamamatay. So, nakita ninyo? From AD 538, 1,260 years, tamang-tama sa nakasulat, 1798, namayani siya ng 1,260 years. Susunod na palatandaan, gumaling o naghilom ang kanyang sugat na ikamamatay. Yun. Ano ang sabi? At nakita ko ang isa sa kanyang ulo na waring sinugatan na ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. So, ibig sabihin, nabuhay. Diba? Natupad po ba ito mga kapatid? At ang buong lupa, nung nabuhay siya, ang buong lupa niya ay nanggilalas doon sa hayop, doon sa reliyong yon. Ano po ang sabi? Noong 1929, ayan mga kapatid, nagkaroon ng isang historical na pangyayari sa buong mundo. Si Mussolini, ayan, at si Gaspari. Sino si Gaspari? Si Gaspari ay isa sa yung Pope noon. Nung namatay yung isang Pope na binabanggit ko, nagpirmahan sila. They signed a historic Roman pact. Si Mussolini and Gaspari ay lumagda sa makasaysayang kasunduan. Ibig sabihin, na-reinstate. Kaya nabuhay na maguli ang kapatid. Yung hayop. Sabi dito sa sulat na ito sa San Francisco Chronicle, sabi, ang tanong tungkol sa Roma ngayong gabi ay isang bagay na nakaraan na at ang Vatican ay nakipamayapa sa Italia. Sa palagay ng mga lagda, sa di malimutang kasulatang nagpahilom sa sugat,
matinding pagkamagiliw ang ipinakita ng kapwa panig. Kumbaga, yung dating sugat na ikamamatay, naghilo. Kumbaga, yung hindi pagkakasunduan, pinagkasunduan. Naghilo. Kaya nagkaroon po ng kasunduan. Si Mussolini at si Gaspari. Ika-6 na tanda. Tumanggap ito ng pambuong kabantugan sa katapusan ng panahon. Nung naghilom po yung sugat at muling nabuhay itong hayop, ang sabi ng talata, ang buong lupay nang gilala sa hayop. Nung namatay siya, then nabuhay siya, nakita ng buong mundo, nang gilala sila. Diba? Tingnan natin, paano nangyari yun. Ang sabi, at sila'y nagsisamba sa dragon, sa Apokalipsis 13:4, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalan sa hayop, at nangagsisamba sa hayop, at nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop, sino ang makababaka sa kanya? Pansinin po ninyo mga kapatid. At binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan, bayan, wika at lupa. Makikita natin ang Roman Catholic Church naging sikat, kilala sa buong mundo. Lalo na, makikita natin ito sa verse 8 din, at ang lahat ng nangananahan sa lupa ay nagsisamba sa kanya. Nangyari po ba yan mga kapatid na ang Roman Catholic Church ay naging laganap? Na actually ang Vatican ay kinilala bilang isang estado. Before, ang Amerika hindi nagpapadala ng ambassador. Pero sa panahon ni Reagan, mga kapatid, nagkaroon ng Holy Alliance. Holy Alliance between Pope John Paul II and Ronald Reagan. Nag-umpisa ngayon magpadala na ng ambassador ang Amerika sa Vatican. Ang Vatican, mga kapatid, kapag ka nagpupunta ang Pope sa mga bansa, tinatanggap siya na bilang political ambassador. Kumbaga, politically tinatanggap siya. Kaya ginagastusan siya. Kaya nang punta dito si Pope John Paul II, mga kapatid, ginastusan ng gobyerno natin. Hindi ka pwedeng umangal. Bakit? Kasi ang visit niya dito, political visit. Hindi lang siya religious visit. Kaya naka-Pope mobile siya nun Ginastusan ng gobyerno Kasi, estado siya. Ibig sabihin, isang parang bansa ang Vatican, mga kapatid. Kaya makikita ninyo, ang Pope, ang kapapahan ay nagtamo ng pambuong mundong impluensya, dangal at kabantugan. Si Pope John Paul II, nung siya nabubuhay, he was the most charismatic Pope ever. So, bumagsak ang Russia dahil sa Holy Alliance ng Catholic at ng Amerika. Bumagsak ang Russia, mga kapatid. Ang Russia ay napakatatag. Pero binanatan paloob, bumagsak ang Russia. Matindi po ang Vatican. Ang mga emperador noong unang panahon, hindi sila mailalagay sa luklukan kung hindi po i-bless ng Pope. Pansinin po ninyo ang sabi sa aklat ni Myers General History. Sa ilalim niya, sabihin ng Pope, ay muntik nang naging mabuti ang pag-angkin ng Papa na lahat ng mga pinakamakapangyarihan sa lupa, yung pong mga emperador, ay mga alipin lamang ng Romanong Papa. O, tuloy nyo. Kung ano yung gusto ng Papa, susunod yung emperador. Mga kapatid, halos lahat ng hari, mga prinsipe sa Europa, ay nanunumpa. Di ba? Nanunumpa ng katapatan sa kanya bilang kanilang higit na mataas na Panginoon. Nyo? Ang Roma ay minsan pang muli ang babaeng amo ng mundo. So, from pagan Rome, naging papal Rome. Yung pagan Rome, pinamumunuan ng mga emperador, pero nung bumagsak ang Roma, pinalitan, nagbago lang ang anyo, naging papal Rome. Dati emperador, ngayon ay papa. So, nakikita ninyo? Yun po yung hayop doon sa Apokalipsis 13. Ang Roma ngayon, ang St. Peter's Basilica, makikita natin yan. Ay, talaga naman mga kapatid, hindi ko na kailangan ikwento sa inyo. Palatandaan, ikapito, ito ay isang kapangyarihang mapamusong. Ano sabi ng talata? Bakit sinabi natin na ito ay isang kapangyarihang mapamusong? Ang hayop na ito, doon sa kanyang mga ulo, binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. O, tingnan natin. Sa Apocalypse 13 verse 6, meron pa sinabi, at binuka niya ang kanyang bibig ng mga kapusungan laban sa Diyos. O di, laban sa Diyos pala.
Di ba, ang blasphemy ay laban sa Diyos? Meron bang ginawa ang sistemang ito na kapusungan laban sa Diyos? Ano ba ang pamumusong, mga kapatid? What is blasphemy? Binigyang kahulugan ng Biblia ang pamumusong bilang pag-aako ng anumang karapatan o kapangyarihang para sa Diyos lamang. Kapag ka inaangkin mo ang karapatang sa Diyos lamang, ang tawag po doon ay blasphemy. Tingnan natin, sa panahon ni Jesucristo, siya po ba ay inakusahan ng blasphemy o pamumusong? Isang pangyayari sa John chapter 3 verse 33, John chapter 10:33 ang sabi, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa na binabato ka namin. Kasi binabato siya nun kundi sa pamumusong. Ina-accuse si Jesus Christ ng pamumusong. Ano ba ang ginawa niya? At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos.